yan na yung goal natin. Magkaroon ka na ng for investment. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng Delivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online or personal, and if you want to start your business or you want to improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And if you need speaker, personals, and training, message lang din po kayo. Alright, so this 2020, magkaroon tayo ng vision, ng goal, right? So, kagabi I was watching Grant Cardone and nagbigay siya ng tips on how to achieve any goals in life, alright? So, mag-share tayo ng konti doon. Pero bago natin i-share yon, mag-set muna tayo ng goal. So, ang aking suggestion, recommendation for this 2020, mag-target ka ng 4 types of investment na meron ka dapat, okay? So, 4 investment na nire-recommend ni Doc G na dapat meron tayo for our future, for our health, and for our future businesses. Yan kasi, pag nag-invest ka kasi, meron yan target, may reason, di ba? May reason tayo why are we investing, di ba? So, number 1, na unang nire-recommend ni Doc na dapat meron tayo. Lahat, actually tayo dapat meron nito. Do yung iba ayaw nito, pero sa akin, personal, I'm suggesting this, okay? So, kumuha tayo ng isang life insurance with investment. And that is through Sun Life 3-in-1. Okay? So, malaga kasi na meron tayo isang life insurance. Isa lang naman. Yung iba naman kasi ang dami. 5 life insurances, misa ka lang naman mamamatay, di ba? So, dun mo lang naman gagamitin yun para lang sa family mo na hindi masyadong maproblema in case na may mangyari sa atin. Hindi natin alam, sabi nga nila, life is so short, di ba? Hindi mo alam, paglabas mo, kung okay ka pa rin, makakauwi ka pa ba? Something like that. We have to be ready for that. And ang kailangan natin, isang life insurance for our family. Para naman di sila masyadong, maratel, sila kukuha ng mga expenses, di ba? And at the same time, kung inabot siya ng maturity at tayo buhay pa, that's blessing. So at least meron tayong investment. And kung ma-hospitalize naman tayo, makakatulong din siya. Kaya po siya 3-in-1. So, Sun Life 3-in-1. So, yan yung number 1 recommendation ni Doc. Okay? So, kung paano, may partner tayo, si Sir Jason Solomon. So, mamaya, pupunta ako sa kanila. Ngayon, after nating mag-vlog, kasi gusto kong interviewin siya ano yung new products nila na makakatulong sa atin lahat. Alright? Okay, so sa mga OFW, pwede ba ang Sun Life 3-in-1? Yeah, pag-uwi nyo po dito, mag-set kayo ng appointment, makipag-usap kayo kay Sir Jason. Marami naman na tayong mga OFW na pag-uwi nila dito, nakakausap si Sir Jason. Okay? Kayo na po ang mag-arrange ng schedule with Sir Jason. Okay? Second naman na investment na highly recommended ni Doc. Of course, yung Kaiser IMG natin, IMG Kaiser natin. It's health insurance plus may consumption investment. No naman, ang kaibahan niya dun sa 3-in-1, yun pag na-hospitalize kayo sa health kasama. Ito, kung check-up, pwede sa check-up, pwede sa, pag magpa-ultrasound ka, pwedeng, tawag dito, magpa-test ka ng dugo, or confinement, pwede rin yan. So, napakahalaga na meron kang card. Like ako, tawag dito, meron ako sa company, but since I resigned, so, good thing na nanguha na ako last year ng Kaiser. Right? So, simulan na natin ang ating health insurance. Kasi lalo yung pag 30 ka, sinisimulan mo na yan, then 40, may enjoy mo na siya, pwede ka nang, magsuswipe ka lang, magagamit mo na yung card, diba? So, marami naman yung accredited na hospital. Okay? Alright, so, then at the same time, may investment ka na rin. Sa mga OFW, ito yung number 1 natin recommended. Kasi kahit nasaang bahagi kayo ng mundo, pwede kayo mag-avail ng IMG Kaiser. Okay? Secure your health. Okay? Tandaan natin, ang kalusugan ay napakahalaga sa atin. So, kasi pag may card ka, alam nyo, when I was still in our school, dahil may card kami, konti sakit lang, check up ako kasi wala naman babayaran So, swipe lang na swipe, di ba? Kaya, mahalaga na meron tayo niyan. Okay, sa lahat ng mga OFW, again, let me reiterate, pwede po tayo. Okay? And third investment na dapat meron tayo na pagsikapan natin is real estate. So, you buy a small lot, siguro, sa inyong barangay, sa inyong probinsya, kung saan meron,
Minsan, sa mga barangay kasi, sa mga provinces, medyo mababa lang ang lupa. So, pwedeng minsan, installment, so mag-down ka na 100,000, 200,000, then unti-unti, hulugan mo, di ba? So, in 3 years, 5 years, so may naipundar ka ng lupa, and that's investment, di ba? So, pwede mong pagtayuan ng negosyo mo, o pwede mong ibenta, then yung pinagbentahan mo, pwede mong i-venture into bigger business. Alright? So, and number 4 na dapat meron tayong investment is, ito yung tinatawag natin na business partnership. Ito kasi yung, sabi ko nga, dito tayo mag-establish ng ating source of income. Okay? So, hanap ka ngayon ng yung ka-business partner na, or pwedeng dalawa yan. Okay? So, una, hanap ka ng company na medyo matatag na. Diba? So, magbigay ka ng pera. Kung bibigyan ka nila ng guaranteed, let's say, sabihin nila, sige, magbigay ka sa akin na 100,000 guaranteed, minimum of 2%. Kasi, pag 2% kasi, times 12, that's ilan po yun? 24%. That's big. Kasi, pag nilagay natin sa ibang investment yung pera natin, ano lang yan, mga 8%, diba? 6%, bisan 14%, the most, diba? So, iba pa investment, nababawasan yung ating, yung ating capital, diba? So, pero kung, halimbawa naman ay, ang tawag dito, kung, may bibigyan ka ng guaranteed na, let's say, 2% per month. Okay? So, kung 2% per month po yan, okay na po yan. Okay? So, at least meron tayong 2%, 24% per annum. Di ba? So, minimum po. Iba nga, nagbibigay pa ng 4% eh. Guaranteed yan ha. Ibig sabihin, whatever happens sa company na yan, meron kang tatanggapin na pera. Di ba? So, that's fair enough for you. So, ibig sabihin, monthly, meron kang income. That's investment. O kung annual mo nilang bibigay, that's okay pa rin. At least yung pera mo kumikita. Then, pag yung kinikita ng pera mo na yon, itabi mo muna, then i-venture mo sa other investment, or you can start your own business. So, ang mahalaga, meron tayong investment. So, yun yung for investment, okay? So, the next question is, Doc, paano ko naman sisimulan yan, di ba? Ito na yung sharing natin. Binanggit ni kaibigan Grant Cardone, kaibigan talaga. Si Sir Grant Cardone, I was watching him kagabi. How to set goals this 2020. So, yan yung goal natin. Magkaroon ka na ng for investment. Another investment na naisip mo na okay naman, na naiintindihan mo, mahalaga, naiintindihan mo siya. So, it doesn't necessarily mean na ikaw yung magti-trade or whatever. Basta naiintindihan mo investment. At second, wag mabuwasan ang capital natin. Kaya nag-withdraw tayo na iba natin investment kasi pati capital natin mababawasan. I don't like that, okay? Alright, so ang gagawin natin, how to set goals this 2020. Paano natin ma-achieve yung target natin this 2020? So, yan yung first step. Nag-set ka ng goal, okay? So, paano natin siya paano natin siya matutupad? So, sabi nga ni Grant, yung second step niya, sabi niya, be accountable. Yung bang may accountability ka sa sarili mo, isipin mo na may pananagutan ka, diba? Pag hindi mo siya natupad, may pananagutan ka sa sarili mo na salip na may pang pa-check up ka, may pang gagamitin ka, may pang negosyo ka, wala kasi hindi mo natupad. So, be accountable to that dream. Pag hindi siya natupad, yung parang I didn't make it. So, parang meron ka responsibility. Merong responsibility mo na gawin, then accountable ka pag hindi siya natupad. Yung sasabihin mo sarili mo, ano na yung gagawin ko ngayon kasi hindi ko tinupad. Pag na-hospital ako, anong mangyayari? So, hindi lang siya basta nag-set ka ng goal. Yung meron kang pananagutan sa goal na yan pag hindi siya na-achieve. Di ba? Paano, isipin mo, paano yung future mo? Paano yung future ng family mo? Paano yung pangarap mong negosyo? Paano yung pangarap mong gusto mong marating because of this business na magkakaroon ka ng means to travel, to enjoy your life, di ba? So, pag hindi nangyari yon, sabihin mo sarili mo, bakit? Paano? So, be accountable on that. So, ibig sabihin, dapat ikaw ang gagawa ng paraan, di ba? Ikaw yung sabihin mo, pag hindi natupad, ngayon, nagkasakit ka, saan ka kukuha? Di ba? It's your responsibility and accountability, right? And third step na dapat natin gawin, yung second step na sinabi third actually siya kasi, second step siya sa atin. Second step na dapat natin gawin is, dapat magkaroon tayo ng strategy, di ba? So, hindi basta nag-goal tayo, okay, Doc G, gusto kong simulan yung 4 na investment na yan. Posible ba sabay-sabay? Posible naman. You just have to strategize. So, anong strategy gagawin mo?
So, of course, kumuha tayo ng isa sa ano, kung empleyado ka ngayon, kumuha tayo dito. Nagsulat kasi ako kagabi ng rules ni Grant Cardone na mga rules. Mamaya, i-vlog natin wala. Pero kumuha na tayo ng isa. So, if you are employed, apply the 47 rule. Ano yung 47 rule, Doc G? Ang 47, this is the number of hours. You'll be working 40 hours sa yung as an employee and 7 hours for yourself. Na yung 7 hours na to, dito ka kukuha ng pang-invest mo. I did it for many years, 3 years, nung hindi pa ako nagre-resign. I worked 40 hours as a principal and as the Dean of Academic Affairs and College of Education. Then yung 7 hours ko, I devoted it sa aking vlog, coaching, seminars, and everything. So yun yung ginawa ko. I applied the 47 rule of Grant Cardone. At yung 7 hours na yon, yun ang nilang ko sa lahat ng investment ko. Kaya nagkaroon ako ng mga investment na iba't ibang investment na ngayon I'm earning monthly and meron tayong for our health, for our future. Diba? I applied the 47 rule. Okay? So, kung ikaw naman ay may business, Doc, may business ako, you expand your business, di ba? Pagsikapan mong mas lumaki ang sales ng business mo and i-apply mo naman ang 40% rule. What is 40% rule naman dyan? Ang 40% rule dyan, yung 40% ng income ng yung business, yun yung pang-invest mo. Okay? So, in that way, so, nais natin, hindi natin napaparalyze or hindi affected ang ating mga budget daily at the same time nakapag-launch tayo ng ating investment. Okay? That's strategy. So, kung meron ka pa naisip na ibang strategy, just go for it. Gawin mo lang. Okay? So, ang malaga, you start your own investment. So, this 2020, we hope na makapagsimula ka ng yung for investment. Okay? Kung paano, I can help you. I can be your coach. Message ka lang sa akin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.